Bumagsak pa ng todo ang piso sa pinakamahinang antas nito sa kasaysayan 60 pesos at 55 sentimos kada dolyar nitong Biyernes. Naitala ang pagkalugi ng 32 sentimos sa isang araw kasabay ng patuloy na pangamba sa lumalalang tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa mga analyst, lumakas ang demand para sa US dollar bilang ligtas na kanlungan ng mga mamumuhunan habang nananatiling malabo ang posibilidad ng deeskalasyon sa Iran War. Mas mataas na presyo ng bilihin dahil sa mas mahal na importasyon ng langis, pagkain, at raw materials. Mas mabigat na pasanin sa gobyerno sa pagbabayad ng utang panlabas. Mas malaking halaga ng remittances para sa mga pamilyang tumatanggap ng dolyar mula sa OFWs. Posibleng dagdag na interest rate hikes mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas upang pigilan ang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo. Ipinatupad na ng gobyerno ang pagkakaloob ng pinansyal na ayuda sa ordinaryong mamamayan kasama ang mga tsuper. Nauna dito, idineklara ni Pangulong Marcos ang State of National Energy Emergency upang maging epektibo ang pagkilos. Dumating sa bansa ang supply ng petrolyo mula sa Russia at naghahagilap ang Pilipinas ng posibleng pag-angkatan ng langis. Nagkusa ng tumigil sa pamamasada ang ilang tsuper dahil sa pagkalugi at nagtipid naman ang ilang may-ari sa pagtanggi ng gamitin ang kanilang behikulo. Inaasahang maraming negosyo ang mababangkarote kung saan milyong katao ang mawawalan ng trabaho dahil sa paglobo ng presyo ng petrolyo. Pinag-iisipang buwisan ng mga multi-bilyonaryo pero malabo itong maipatupad at binabalak din ibasura ang oil deregulation law na isa ring imposibleng bagay. Matutunghayan po ng mas maaga at detalyado ang ulat na ito sa Sakto Subscription Hub, saktoradiotv.com website at iba pang social media platforms. Pakiscan ng QR code, click subscribe. Maraming salamat po.